here's the toy that we're going to review for today. This is our loose toy MCF McFarlane Toys Gold Label Mandarin Spawn Blue variant. So dalawa kasing version natin. Meron isang gold na tinatawag and ito yun naman yung blue natin. So check muna natin yung pinaka details niya. Pinaka gusto ko talaga sa mga McFarlane Toys is yung details talaga nila. Kasi it's not just about yung details lang nung pinaka overall look. Kasi even yung texture, they make time na magdagdag talaga and mag-add up ng mga texture doon sa mga maliliit na details na nilalagay nila. Ayan, ganda guys, oh. Okay, oh. Ganda. Look at those details. Ang angas. Yan po, ang ganda ng skirt niya. Ang ganda ng design. And this one, paa niya, yan, sa side. And then, ito, sa likod niya. Okay din. Nice, alright. And then, para sa kanyang articulation, yung head niya, narorotate yung 360. Wala na siyang look up, may konting look down lang. So, medyo limited kasi nakaharang itong, parang may design pa siya dito sa likod ng neck niya. So, nakaharang na yun kaya hindi siya maka-look up gaano. Putulin ko kaya yung sa akin. Para lang mas makapag-articulate yung head niya ng maayos. Anyway, pwede mag-sideways ang ganyan yung head niya. Halos wala din siyang creed moment kasi dahil naman sa kanyang mga shoulder pads. Hindi na-articulate itong mga shoulder pads niya. So if you want to give him the creed moment with arms wide open, medyo gagamitan mo na ng konting force para mag-giveaway itong shoulder pads niya. Ayan, yan, pwede pa kahit pa paano. And of course, naro-rotate yung buong shoulder niya. Dito sa may bicep niya, meron din siyang rotation dito sa bicep niya. But again, nakaharang na itong pinaka-malaking shoulder pad niya dyan. And then yung kanyang elbow bent. Yan, single lang yung kanyang elbow bend, and then naro-rotate yung pinaka arms niya. Pagdating sa kamay niya, naro-rotate din yan, and may up and down din siya dyan. Next articulation niya is dito sa may abdomen niya, sa lower chest part. Pwede siyang mag-ab crunch dyan na ganyan, and then naro-rotate din niya part na yan. Susunod doon is dito na sa parang pinaka-waist niya. Meron din siyang articulation dyan eh. Medyo mas masikip lang yung articulation niya dito sa lower part na nung waist niya. Pero meron. So, yung pinaka-bend nung body niya, yan, pinaka-ganyan. Ganda. And then, may konting swivel pa na konti dyan sa lower waist din niya. Yan. Tapos, pwede rin ma-rotate yung part na yan. Pagdating sa legs niya, halos wala na siyang Van Damme split. Kasi hanggang ganyan lang yung split niya. Kasi nakaharang naman itong part na to, nung skirt niya sa likod. Kaya hindi siya gaano makapag Van Damme split. Anyway, yung high kick niya, wala rin gaano. Hanggang ganyan lang yung high kick niya. And yung back kick niya, halos wala. Kasi again, nakaharang yan. Wala na siyang any rotation sa thigh part. Sa knees niya, yung kanyang knees is double bent. Ayan, kahit pa paano yung tuhod niya. Double bent tayo niya. Meron pa pala siyang details dun. Para meron siya dun tarik ng manok. Yan, so double jointed sa taas and lower part nung knees niya. Hindi na naro-rotate yung knees. And then dito sa paa niya, wala nang any articulation dito. Wala na. Meron may connector pero wala na. Hindi mo na talaga ma-articulate itong pinaka-paa niya. So naka-fix na siya. Naka-fix. So kahit na loose na natin na avail itong blue mandarin natin, eh nakuha pa rin naman natin yung kanyang mga weapons. And check muna natin isa-isa. Ito yung kanyang isang blade. May dragon na. Ganda ulit ang details. Yan. Okay, although yung mga tali, yung hawakan niya dyan, hindi na pininturahan. Wala ng any paints. Pero overall, maganda pa rin naman yung details. Tulad na itong isa. Yan, magkaiba sila ng shape itong isang weapon niya. And then may mga dragon din doon. Handle niya, sa akin medyo tabingin na. Nakuha ko siya ng tabingin na dun sa cell. Pero overall, goods lang kasi lalagyan mo lang naman yan ng hot water or ibablower para mai-position mo ulit na maayos or straight itong kanyang weapon na to. Yan. And then, para sa weapon niya, of course, pwede niyang mahawakan yan. Yan, ang weapon niyang isa. And then yung isa naman. Yan, ang angas. Ang height niya is siguro hanggang sa tip na lang nung helmet niya. 8.5 inches siya. Hanggang doon na yun, sa pinaka-tip. Compare natin siya ngayon sa ating MCF Doomsday Marvel Legends KO version ng Hulk, Viking, He-Man,
And ang ating 3.75 Jurassic World Hammond Collection, Dr. Ellie Sattler. So yan ang ating high comparison. If you're planning to avail a loose na MCF blue version na Mandarin Spawn, ang price range niya siguro mga nasa around 600 to 900 pesos. Kasi ang SRP naman nito, yung talagang brand new and mint in sealed box, is around 1,200 up to 1,800 naman siya. So it's up to you. For me, goods na ako dito sa blue version na to. There you have it now guys, na ang ating MCF Mandarin Spawn blue variant. What do you think of this blue variant ni Spawn Mandarin? Is it a go for you or no for you? Whatever thoughts, please comment it down below. But for me, of course, meron ako nung gold version and dapat meron din ako itong blue version na to. Ang ganda din kasi ng mga details nila. That's why parang nalason ako and parang gusto ko talaga kumuha nung mga variants netong Mandarin Spawn na to. Although hindi naman ito ang pinaka mainline ko, pero dahil nga sa ganda ng details na meron yung mga figure na to, parang ang sarap talaga idagdag nito sa mga collections nyo.